Bago ang lahat, papasok ng NBA draft. Ito yung mga teams at mock draft ng top 14 teams na kasama sa lottery based to sa majority ng nilagay sa mga sports website. Pwede pang magbago yung mock draft dahil merong mga report na may mga player na hindi nag-workout sa ibang mga teams papasok mismo ng draft at pahirapan din ng bigkas na mga pangalan, walang due. At disclaimer ulit, pwedeng magkaroon kasi ng trade bago mismo yung draft kaya pwede magpalitan yung mga pipili sa draft. Sa number 14, ang Hornets. Nilagay nila ditong majority yung papatak sa position ay si Karim Lopez na galing ng Mexico. Pero naglalaro siya sa New Zealand para sa NBL. Ang official height niya para sa combine 6'9" na halos 6'10" na rin kung may sapatos na merong 6'11" wingspan. Yung build niya pang new era ng NBA na 6'9 or 6'10 na small forward. Ang comparison niya, Aaron Gordon. Siya din yung youngest player sa NBL history ang nakascore ng triple-double sa edad na 17 years old. Siya din yung nag-iisang international player na kasama sa top 14 ang hindi naglaro sa US college team. Ang number 30 naman, Miami Heat. Majority na nilagay ng mga website si LeBron Fillon ng Alabama. May official height na 6'4". Sophomore point guard din na may average na almost 11 points, 3 rebounds, 3 assists, 45 and 31%. Nilagay na comparison sa kanya, DeJounte Murray or kaya Dennis Schroeder. Kaso ang Miami, marami na rin mga guards. Aanhin nila to. Tagapagpadami lang din ang labahin. Pero based din kasi sa mga insider, gagamiting pillar yung number 13 pick ng Miami kung makakakuha sila ng blockbuster trade. Pero kung wala, si LeBron Fillon ang best option nila sa draft. Sa number 12 ang Thunder, ito yung pick na galing sa Clippers. Ang nilagay or majority si Axel Lendeberg, ang Dominican Lebron. Siya yung isa sa mga player na gumagalaw yung ranking sa draft board. Nasa 6'10 power forward, senior na sa college at senior na rin siyang maituturing pagpasok ng NBA. Nanalo siya ng NCAA Championship, Defensive Player of the Year at Conference Player of the Year. May average siyang 15 points, 6 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 block per game. Isa din siya sa mga player na naglaro sa junior college bago nag-Division 1. 6 na taon siya sa college, tig 3 taon sa junior at sa Division 1 college game. Ang isa sa mga weakness niya, bago magsimula ang season, 24 years old na siya. Ang comparison niya si OG. Pero ang unang player talagang pumasok sa isip ko si Obi Toppin. Dahil siya yung best player dati sa 2020 class, kaso may edad na bumagsak yung ranking. Kung siguro nasa 21 years old pa lang, itong si Dominican Lebron, baka kasama siya sa top 4 or top 10. Sa number 11 ang Golden State. Ang pinamimilian kasi nila si Axel Lendeberg, si Dominican Lebron nga, or kaya walang kasawa-sawang point guard na naman. Majority kasi na nilagay si Braden Boris. Di ko alam kung tama ang bigkas ko ng pangalan niya. So galing siyang Arizona, freshman. Comparison Derek White or kaya Drew Holiday. Kaya siya nalagay sa Golden State dahil sa pagiging scorer pero questionable ang pagiging playmaker. Sa 11 website na gumawa ng mock draft, siya ang pinili dahil sa rason na hinahanap pa rin ang kapalit ni Klay. May average siyang 16 points, 5 rebounds, 2 assists, 49 and 39%. Kaso hindi siya kasing tangkad ni Klay, nasa 6'4 or 6'5 ang height. Sa number 10 naman, Milwaukee Bucks. Ang majority ng nilagay doon si Michael Brown, freshman galing Louisville, 6'4 or 6'5 ang height. Siya yung isa sa consider na best point guard sa draft class. Meron siyang average na nasa 18 points at 4 assists. Na-break niya ang record ni Cooper Flagg bilang freshman na may pinakamataas na points sa isang game na merong 45 points versus NC State. Ang comparison sa kanya si Darius Garland or CJ McCollum. Pero based sa mock draft at sa mga insider, pwede pa kasi siyang umangat sa draft board. Sa number 9 naman, Dallas Mavericks. Sila yung isa sa pwedeng makasulot kasi kay Michael Brown Jr. Pero ang nilagay sa kanila si Nate Ament, 6'9 power forward na galing Tennessee. Parang questionable din kasi yung nilagay sa kanila sa mock draft dahil meron na silang Cooper Flagg na halos kaparehas din ni Nate Ament. Parang temporary mock draft player lang yung nilagay sa Dallas dahil ang hinahanap nila kung sakali ay isang point guard. Kaya ang backup din nila si Braden Boris kung available pa siya. Based sa mga report, ang gusto talagang makuha ng Dallas si Darius Akop Jr.
Mali pa ata ako kanina ng best point guard dahil ito talaga yung namakyaw ng award. Based pa sa mga insider, susubukan kasi ng Dallas na makipag-trade para umangat ng position sa draft board. Sa number 8 kasi Atlanta Hawks na galing sa New Orleans. Ang nakalagay sa kanila na majority si Aday Mara ng Michigan, ang kakampi ni Dominican Lebron. Sa combine, meron siyang height na 7'4", nag-a-average siya ng 12.6 rebounds, 2 assists at 2 blocks per game. So dati na siyang nag-pro sa Spain bago naglaro sa NCAA. Based din sa mga insider, pwede kasi siyang bumagsak sa draft board at pumatak ng mid-round or kaya late first round. Depende kasi yun sa gagawin ng Thunder dahil may possibility na mag-trade sila ng draft picks kasama doon ng Dallas. Parang temporary mock draft player lang din yung nilagay sa Atlanta. Ang number 7 Sacramento Kings. Isasama ko pa ba to? Iti-trade din naman nila yung pipiliin nila sa draft tapos makakapasok ng finals. Pero ang pinaka-safe pick sa draft para dito sa Sacramento ay yung mala Derrick Rose ang galawan di umano. Si Kingston Fleming na galing ng Houston, nakipag-meeting na di umano ang GM ng Sacramento sa kanya. Sa college, may average siyang 16 points, 4 rebounds, 5 assists. Isa rin siya sa mga target ng Dallas na makuha kung magiging available pa siya sa draft board. At isa din siya sa mga player na bumagsak yung ranking. Dati kasi kasama siya sa top 5. Sa number 6 naman, Brooklyn. At ang nakalagay sa kanila si Keaton Wagler na mula naman ng Illinois. 6'6" combo guard na ang comparison si Tyrese Haliburton at si Brandon Roy. Nag-a-average naman siya ng decent numbers, 18 points, 5 rebounds, 4 assists, 44 and 39%. Matagal na siyang minomonitor ng Brooklyn para makuha sa kanilang lineup. Isa din siya sa best scorer na nakapasok sa mock draft na merong 46 points dati kontra sa Fordo noong January. At siya din yung isa sa mga player na low rank na biglang tumaas sa top 10 ng draft. Hindi siya kasama dati sa ranking papasok ng college. Parang nasa 261 pa siya nun. Pero biglang taas ang ranking niya papasok ng draft. Sa scouting report pa, sinabi doon na mala SGA at Luka kung kumuha ng free throws itong si Wagler. At siya di umano ang magiging unang disipulo nitong si SGA. Yung 4 out of 6 mula sa free throw area, mataas yun sa college. Bukod pa doon, kasama talaga siya sa top 5 player. Sa number 5 ang Clippers na naka-jackpot nang makuha nila yung pick ng Pacers. Yung tinatarget kasi ng Dallas, si Darius Akop Jr., pwedeng pumatak sa Clippers ngayon. 4 na individual awards ang nakuha niya. Kasama doon ng SEC Player of the Year at Rookie of the Year. 6'4 or 6'5 point guard na nasa 23 points, 3 rebounds, 5 assists per game. Tumaas kasi ang ranking niya after ng March Madness. Nakadepende pa kasi ang Clippers sa magiging galaw ng Thunder kasi posibleng mag-trade ang Thunder at Clippers para sa kanilang mga draft picks. May senaryo din doon na gustong i-trade ng Dallas si PJ Washington, number 9 pick at number 30 pick kasama ang 2029 galing sa LA. Makuha lang ng Dallas ang number 5 pick nitong Clippers para kay Darius Akop Jr. Siya kasi nakikitang best partner kay Flag bilang part ng rebuilding process ng Dallas. Nasa Clippers ang advantage para makuha ng Dallas yung pick nila pero depende sa kukunin pa rin ng ibang mga team sa taas nila. Ang number 4 naman, Bulls. Dalawa rin kasi ang first round pick nila. Ang nilagay dito si Caleb Wilson na isang center forward na ang comparison si Chris Bosh. May average siya sa North Carolina na 20 points, 9 rebounds, 2 assists, 1 block, 57 and 26%. Pero sa mga draft analysis ng mga website, hindi binanggit ang pangalan ni Caleb Wilson bilang number 4 pick. Mostly ang nilagay doon mga guards dahil di umano hindi pa alam kung sino ang pipiliin talaga sa number 3 or top 3. Dahil papasok ng number 3 ang Memphis, nilagay doon si Cameron Boozer na ang comparison si Al Horford. Interesting din yung NBA story sa kanya pero after draft na yon, maubusan akong content eh. Namakyaw din siya ng awards. Tingnan nyo na lang sa Wikipedia, ang dami. May average siya na 22 points, 10 rebounds, 3 assists, 1 steal, 55 and 39%. Kahit pa nasa 6'9 ang height niya, kinonsider siyang twinner dahil hindi nagre-reflect yung playstyle niya sa kanyang height. Bago kasi yung March Madness, questionable kasi si Cameron Boozer bilang top 3 pick. Gagamitan ko na lang ng term
na pang Pilipinas. Gasardinas lang di umano ang talo ni Boozer kaya nahihirapan siyang bumantay or makatapos ng play kapag may bantay na mas matangkad sa kanya. Marami din kasi nakikitang weakness kay Cameron Boozer, mapa-opensa at depensa. Pero siya pa rin yung kinonsider na isa sa best player. Sa number 2 kasi ang Jazz at si Darren Peterson. Nung nakita siguro niya na yung Sacramento bumaba sa ranking, biglang nagka-interest ulit sa draft. Siya kasi yung player na kinonsider na nagtanking papasok din ng NBA draft ngayon. Freshman na galing dito sa Kansas, mala Devin Booker daw yung galawan. 20 points, 4 rebounds, 1 assist. Parang hindi Booker parang Cam Thomas or MPJ, ayaw mamasa. Nasa 43 and 38% pa siya. Base sa report, nag-workout siya sa dalawang teams, ang Jazz at Wizards. Ang Jazz meron ng Keyonte George. Meron na lang din silang big man. Ang wala lang talaga sa Jazz, isang legit small forward. At dyan papasok yung number 1 ang Wizards na alam nyo na siguro kung sino ang pipiliin dun at projected na number 1 overall si AJ Dybantsa. Na ngayon nilalakad pa rin na makipag-swap ang Jazz sa Wizards para sa kanya. Siya rin kasi yung consider na best player ngayon. 25 points, 6 rebounds, 3 assists, 1 steal, 51 and 33%. Andun din kasi ang kagustuhan nitong si Dybantsa na mapunta ng Utah Jazz dahil nga andun yung pinanser niya. At mukhang interesado rin naman si Darren Peterson na mapunta ng Wizards kahit pa meron ng Trae Young dun. So yan muna yung nasa mock draft ngayon, papasok ng NBA draft pagdating ng June 22 or 24.